patuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay po ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI at ng kooperatiba para matulungan po ang ating mga kababayan na makaahon sa kahirapan. Tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Chairperson Noel Raboy ng Philippine Chamber of Cooperatives upang talakay ng mga advokasya at programa ng mga kooperatiba laban sa kahirapan. Sir Noel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Dayan, and magandang umaga po sa ating mga listeners, sa mga co-op members, mga co-op leaders. Magandang umaga po sa lahat. Alright, let's talk about the Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated. I understand, relatively new ito, around roughly 2 years. So, bakit po ba binuo ito nga Philippine Chamber of Cooperatives Incorporated? At ano po ang kahalagahan nito sa sektor ng kooperatiba? Ma'am Dayan, ang co-op chamber ito ay mga inisyatibo ng mga co-op leaders natin nationwide na nakikita natin na wala talagang boses when you talk about consultations, ano yung pwedeng gawin, mga friendlier regulations at legislations na may impact sa kooperatiba. So, nagsama-sama ang mga co-op leaders nationwide. Yung co-ops kasi ngayon, meron tayong 13 million Filipinos na member ng kooperatiba. Okay. Maraming mga organization. Kaya lang, pag sinasabi natin na when you talk about taxation, sino yung kausapin ng gobyerno? Sino yung kausapin? Saan ba yung mga data? Okay. So, tiningnan natin lahat ng mga co-op leaders. Sabi namin, gusto namin ng isang organization that at par with the Philippine Chamber of Commerce and Industry na yung mga key players dito are the co-op leaders. So, doon kami nag-start and then we're able to partner also with government agencies sa pag-organize natin sa mga 16 regional chamber governors, no? So we're able to roam around the Philippines from all regions. Ang kulang lang natin is the BARM region. Okay. And then with that, pinalaliman namin yung consultations natin sa mga cooperative natin. Okay, so very well represented ng each region. Alright, sir, you talked about the friendlier regulation. Ano-ano ba itong mga friendlier regulation na makatutulong po sa mga nakabilang sa sektor na ito, sir? We are happy on the announcement of President Bongbong Marcos Jr. Yung sinabi nga niya yung sa agrikultura, no, yung suspension, no, ng rice importation. Isa sa mga regulations kasi doon na nakikita natin na friendlier, sa ngayon kasi ang kooperatiba or any persons under the CARP law, bawal siya mag-own ng 5 hectares more. Okay. Kaya lang, sabi namin, in order to scale, ang ginagawa ng, malaki kasi ang cooperative, agricultural cooperative, pero hindi ito nasuportaran, hindi ng scale, kasi mayroong mga limitations sa law. So part of that is the land ownership. Sabi namin, pwede namang ang individual, pwede siya na 5 hectares lang. Pero yung kooperatiba na marami ngayong mga land, mga production, just like Sidsi, yung Sorosoro ibaba, maraming sakop yun ng mga hectares, pero hindi nila nabigyan ng magandang tawag economy of scale kasi limitation, may limitation. Another also of the regulations, maraming circular na mga ginagawa sa under CDA, no? So maraming hindi nag-comply because that circular or mga circulars na yan, it limits the growth of the cooperative movement. An example, kung sasabihin natin meron tayong 700 billion na loan portfolio na nirelease ng mga kooperatiba nationwide, and then yung average, yung mga microloans yan, Ma'am Dayan, yung access of credit sa mga ordinary na mga Pilipino, hindi yan pwede sa mga bangko kasi walang mga TIN yan. Ngayon, ang ginagawa ng BIR, kahit 4 lang ang requirement sa tax exemption, marami siyang, gusto pa siya mag-submit ng TIN number. So it limits the cooperatives na magpamimbo ng mga ordinary, no? Like mga magsasaka natin, yung mga vendors natin na wala namang time o kukuha. Kasi maliliit naman ng mga negosyo sa owners na talaga. So sabi namin, bakit ba i-tax yan on that limitation? Kasi nandoon naman sa 9520 na non-taxable ang kooperatiba. May limitation of your transactions from
10 million sa transacting to non-members. So, sabi namin, when President Marcos announced in 2003 na dapat may i-amend yung, in fact, na priority bill pa ngayon. So, Co-op Chamber, doon kami nag-start ng consultation. Sabi namin, ano ba ang gusto ng sektor to support the President's announcement? So, sabi namin, sige, sa tax exemption, gusto namin na 100 million ang non-taxable. Kasi, halimbawa, kung ang negosyo mo naman is pharmacy, ang negosyo mo naman is transport cooperative ka, hindi naman lahat mga membro ang magsakay dyan eh. General public yan eh. Kung ilimit mo, it limits also the reach, the scale of this cooperative enterprise. Malaki ang cooperative enterprise natin. Hindi lang na-highlights sa Philippine economy. In fact, the co-op economy contributes 2% of the gross domestic products natin sa Pilipinas. Kaya sabi ko, 1 for every 10 Filipinos are co-op members. Okay. Yun. So, yun ang mga legislation sa tingin namin pag kasama na rin yung 5 years, no? Na kasi ngayon, every year mag-renew ang co-op, Ma'am Dayan. Pwede naman kasi I'm also the President CEO of Insurance. Sa amin naman sa Insurance Commission, 5 years kami. Bakit naman hindi gawing 5 years ang legislations, ang tawag natin ito, ang registrations, ang CUR, para naman makabigay ng yung time, no? Yung time sa makasave rin ang government sa kanyang inspection. So, hindi naman sinasabi na hindi sa mag-inspection eh. Ang sinasabi natin is friendlier na fit talaga sa cooperative movement. Okay. Marami pa palang mga pwede talagang gawin para mas mapabuti ang sektor ng kooperatiba. And talks are being done already para po isulong itong mga inyo pong nabanggit. Now, I understand, meron po kayong National Leadership Congress at ito po isang taxation forum on August 14 and 15. Tell us more about that. Yeah, kasama yan, Ma'am Dayan, sa August 14 and 15 ang taxation forum. And then doon naman, kasi meron na tayong na-set up ng mga co-op governors, no, under the Philippine Co-op Chamber nationwide. So lahat ng mga officers nationwide, meron tayong pagtipon-tipon, kaya isa doon ang part of that is how to help the government to reduce the poverty, no? Kasi may mga programa naman talaga. So doon talakayin rin natin ano pa ba yung amendment sa 9520 na tingin natin can support the growth of the cooperative movement in the Philippines. And we are happy also on the announcement of President Marcos kasi sabi niya na yung labas, alam mo, yung malaki ang problema sa transport cooperatives, no? Kasi meron tayong mga 1,700 transport cooperatives nationwide. So, isa siguro na gusto naming i-partner rin sa government na bakit itong mga modernized jeepneys natin or buses natin, na ito na lang ang gawin nating part ito sa partnership ng government na to implement the labas outright. Pwede nating gawin yon, no? So isa yon sa mga tingin namin na part of the discussions also on that. But basically, on the taxation kami kasi tingin namin kasi na maraming cooperative ngayon na natatax na hindi naman dapat i-tax. Okay. So, meron ring move ngayon ang Philippine Chamber of Cooperatives na mag-file na nga kami sa Supreme Court so that merong talagang question at law kasi yun eh. So, titingnan namin kung how the cooperative movement na ma-implement talaga ang taxation ng tawag natin dito yung tax exemption sa mga Pilipino. Okay, let's talk about convergence, Sir Noel. Sino-sino, ano mga agency ang inyo pong kung nakikipag-ugnayan po kayo para po sa ikabubuti ng sektor ng kooperatiba? Una, ang NAPSI, no? We are very thankful for Secretary Lope that for all the regions na meron tayong Co-op Chamber Regional Assembly, kasama natin ang NAPSI. Kasama rin natin ang DepDev, no? Yung dating NEDA, na sila yung nagbigay sa atin ng mga data, ano yung mga critical mass natin ng mga regions natin na saan ba nakatutok, and then how the cooperatives can support and help to that, no? Kasi marami namang programa talaga ang gobyerno, no? Na tingin natin hindi lang na-tap o hindi lang na-inform ang mga kooperatiba. So, isa yun sa mga tiningnan natin
ng programa dito sa ating Co-op Chamber. Alright. So, bakit po mahalaga itong pagtutulong-tulungan ng iba't iba pong mga stakeholders, itong convergence na ito para po sa mga miyembro ng cooperative sector? Ang co-op identity, Ma'am Dayan, is very unique, no? Because we are different from the corporations because the enterprise is owned by the ordinary people. Ito na yung mga co-op members. Kasama yan ang values and principles ng co-ops. Ano ba yon? Yung principle ng cooperation among co-ops, isa yon sa unique identity ng kooperatiba na magtulong-tulong ang mga kooperatiba towards the upliftment of their goals, no, sa cooperative. So, yun ang that attach us to cooperative movement. In fact, sa ibang bansa, Ma'am Dayan, malaki ang contribution ng co-ops, no? Malaki ang mga programa at saka enterprise ng kooperatiba that helps a lot of the ordinary people. So, yun ang mga values and principles namin na ang mga kooperatiba lang, no? Na bakit ako mag-join ng co-ops? Because in governance lang, in education, lalo na yung financial literacy program, cooperatives can help that because the values of self-help and self-responsibility, yung self-reliance, nandyan yan sa kooperatiba. Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Chairperson Noel Raboy, sa pagsagot po sa aming mga katanungan. At we look forward na itong mga isinusulong po ninyo ay maisakatuparan para po isakabubuti pa ng sektor ng kooperatiba. Maraming salamat. At syempre ito, Chairperson Noel Raboy, sabayan niyo po ako at sabay-sabay tayong Umaksyon laban sa kahirapan. Maraming pong salamat Salamat, muli Ma'am Dayan. na kapanayam natin, Chairperson Noel Raboy ng Philippine Chamber of Cooperatives.